Papel de Liha, kwento ni Ompong Remigio at guhit naman ni Beth Parrocha Doctolero. Ang nanay ko ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kiss-kiss dito, kiss-kiss doon. Pag may mantsa sa damit, kus-kus dito, kus-kus doon. Pag may sebo sa kawali, kas-kas dito, kas-kas doon. Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may jaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pitpit dito, pitpit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalan na tabingi, kalang dito, kalang doon. Tutuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali dito, tali doon. Pag may tastas na laylayan, tahi dito, tahi doon. Pag may butas na pundilyo, tagpi dito, tagpi doon. Gagawi siya sa paliguan at mag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag may uu na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran, sa may halamanan. Pag may dahong naglaglagan, walis dito, walis doon. Pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Yan si nanay. Ang imis-imis, maghapon at magdamag. Kiss-kiss, kuskus, higpit, ligpit, salang, sigang, tali, tagpi, walis, palis. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, "Ano ba naman, Milagring? Kaskas, kiskis, kuskus, kanang. Kiskaskas, kiskis, kuskus. Kaya kumapalat gumaspang ang mga palad mo. Parang papel de liha na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat. At baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo." hindi nahahawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha? Naghanap ako sa bahay ng papel de liha. Pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel de liha. Magaspang ito. Mahapdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. Nisnis ang damit sa isang is-is. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni nanay? Minsan, nilagnat ako at napilitang mahiga. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko nang humimas at tumaplos siya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Mali si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko na naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylayan ng kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may bubuwit sa silong, silip dito, silip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito, tahip doon. Pag may laruang nakakalat, kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting, kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan, nakita kong magkahawak kamay sina nanay at tatay. Ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Hindi papel de lihang is-is dito, is-is doon, kiss-kiss dito, kiss-kiss doon, kaskas dito, kaskas doon. Pero hindi ko pa rin natiis na tanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papel de liha ang mga palad niya. "Anak, makapal at magaspang na ang mga palad ko
dahil sa katatrabaho. Ang sabi niya. Iniisip ko, pinalambot ng magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko, ang manok na nilaga, ang kutsyon sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang batuhan, pati lumang pandesal lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitiw pa.